Jeep, bus, MRT, ilan lamang po yan sa mga sinasakyan ng ating mga kababayan patungo sa kanilang destinasyon. Ngunit sa kasalukuyan, ang sektor ng pampublikong transportasyon tila napupuno ng konsumisyon. Wala pa dyan si Spider-Man. Dahil dyan, iba't ibang programa at hakbang na ipinatutupad ng pamahalaan upang maging swabe ang biyahe ni Juan. Ang solusyon ng gobyerno tungo sa pagpapabuti ng pampublikong transportasyon sa bansa, alamin natin mula kay Benj Bondo. Ang buhay daw, isang mahabang biyahe. Ang ating mga lansangan, piping saksi sa literal na kahulugan ng naturang kasabihan. At para sa maraming ordinaryong mamamayan sa lungsod, may mga pampublikong sasakyang pagpipilian upang dalhin sila sa kanilang mga patutunguhan. Ngunit kung minsan, ang inaasahang swabing biyahe nauuwi sa diyahe, kung saan ang kapakanan ng mga pasahero nalalagay sa peligro. Ito ang patuloy na tinutugunan ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng iba't ibang programa para sa sektor ng pampublikong transportasyon ng bansa. Ang mala-box office na pila ng mga pasahero, tila normal na eksena na sa mga estasyon ng MRT tuwing rush hour. Mas malaking kalbaryo pa ang malasardinas na siksikan sa loob ng mga tren. Ang mga bagon kasi na para lang dapat sa higit 300,000 pasahero, nasa higit 250,000 pasahero na ang isinasakay araw-araw. Kasunod nito, dinagdagan pa ang bilang ng mga bagon ng MRT kung saan mula sa dating 18, nasa 20 na ang mga ito na pwedeng magsakay ng karagdagang higit 20,000 pasahero kada oras. Pagtitiyak naman ng Department of Transportation and Communications o DOTC, parating na ang karagdagang 48 bagong bagon simula sa 2015 hanggang sa 2017. Humingi naman ng paumanhin ng ahensya kasunod ng pagkadiskaril ng tren sa EDSA Taft Avenue Station at tiniyak ang agarang investigasyon sa insidente. Ngayong buwan naman, ipatutupad na ng DOTC, Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Joint Administrative Order na nagpapataw ng mas malaking multa sa mga kolorum na sasakyan. Bukod kasi sa nakadaragdag sila sa bigat ng trapiko sa daan, banta rin ang mga kolorum sa kaligtasan ng mga pasahero dahil walang insurance na ibinibigay ang mga ito sakaling magkaroon ng aksidente. Kakompetensya rin ng mga ito ng mga lehitimong driver at operator ng mga sasakyan dahilan upang malaki ang mawala sa kanilang kita. Una rito, sinimulan na rin ng ahensya ang paglalabas ng mga bagong plaka ng mga sasakyan na may security features. Dahil dito, obligado na ang mga motorista na gumamit ng mga bagong plaka simula Enero 2015. Sa pamamagitan ng mga reformang ipinatutupad ng pamahalaan ngayon, unti-unting aahon mula sa maraming konsumisyon ang sektor ng pampublikong transportasyon. Kaya naman upang higit na maramdaman ang progreso sa aspetong ito, ang kailangan mula sa ating mga mamamayan, disiplina at kooperasyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.